Sa malawak na highway na yan sa Santa Ilocos Sur, nagsalpukan ng isang motorsiklo at SUV. Sa tindi ng pagkakabangga, tumalsik ang rider, wasak naman ang motorsiklo niya. Nakilala ang nasawing rider na kapitan ng barangay. Nagkausap na ang driver ng SUV at pamilya ng biktima na hindi na raw magsasampa ng kaso. Sarili daw inisyatibo ni Senator Cheese Escudero na kunin ang pinakamataas na pwesto sa Senado. Wala raw kinalaman ng palasyo sa Rigodon. Si Senador Bato de la Rosa naman na sinaluduhan at pinasalamatan pa ni Senador Mig Zubiri kahapon, kasama pala sa mga pumirma para palitan siya. May report si Mav Gonzalez. Naiyak si Senator Bato de la Rosa sa gitna ng valedictory speech ni Senator Juan Miguel Zubiri kahapon. Kabilang si de la Rosa sa mga senador na pinasalamatan ni Zubiri dahil sa pagsuporta sa kanya. To Bato de la Rosa, who stuck it out with me till the very end. Sir, I salute you, sir. Bago ang sesyon, niyakap pa ni de la Rosa ang asawa ni Zubiri. Pero ang pag-iyak ni de la Rosa, hindi pala dahil sa pagbaba ni Zubiri bilang Pangulo ng Senado. Ang gusto ko sabihin kay Mix doon is, sorry boss, I failed to win the war for you. Ang kanyang mission sa akin is talagang i-secure yung aking partido, yung PDP na patuloy na magsuporta sa kanya. Isa si de la Rosa sa 15 senador na pumirma sa resolusyon sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Kung kahapon ako po ay heartbroken, then po ako ay dumbfounded. Talagang hindi ko magets. At least alam niya na dinipensahan ko siya bilang isang chairman ng committee. Bago magsimula ang sesyon kanina, nilapitan ni de la Rosa si Zubiri. Hindi ko pa ma-process yung pangyayari. So sabi ko sa kanya, give me time, hinakap mo pa yung asawa ko. Kahapon, sinabi ni Zubiri na nabigo siyang makasunod sa utos ng mga nasa kapangyarihan. Hindi niya binanggit kung sino-sino ang mga ito. Sabi naman ni Senate President Cheese Escudero, sarili niyang inisyatibo na kunin ang posisyon. May mga lumapit daw sa kanya na senador na nagpabatid ng agam-agam kay Zubiri. Nakipagkita rin daw siya sa ilang kongresista noong nakaraang Miyerkules para sa birthday ng ilang congressmen. Pero it was an open and public gathering. Walang pakialam ang Kamara sa leadership change at gayon din mga komite ng Senado. Sinimulan daw niyang mangampanya sa mga kapwa-senador ng Huwebes. Noong araw ng Linggo, may 13 boto na siya. Sa isang post, nagpahayag ng suporta si Pangulong Marcos kay Escudero. Ang 7 senador naman na hindi pumirma sa resolusyon, mananatili raw na isang block. Pero pag-iisipan pa kung magiging independent sila. Pwede akong mag-minority and pinag-usapan din namin ni Sen Coco yan. If others will join me, what's gonna happen and all. Binubuo ni na Senator Coco Pimentel at Senator Risa Hontiveros ang minority block. Nag-abstain sila sa botohan laban kay Zubiri. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado ang 7 miyembro ng isang grupong sangkot sa iligal na pagtatap ng tubig sa Baseco compound sa Maynila. Naaktuhan ang mga suspect na nagnanakaw ng tubig mula sa main line ng Maynilad. Naglalagay sila ng jet pump na magdadala naman ng tubig sa mga parokyano nila. Nakuha sa mga suspect ang ilang handheld radios at mga gamit na pangbutas ng tubo. Itinatanggi ng mga suspect ang mga paratang. Sabi ng chairman ng Barangay 649, nasa 3,000 pamilya ang mahina o wala talagang tubig dahil sa mga illegal na koneksyon. Nagpasalamat naman ang Maynilad sa pagkakahuli ng mga suspect. Kinumpuni na raw nila ang mga nasirang tubo. Naibalik na rin ang supply ng tubig sa 70 Maynilad customers sa lugar. Upos ng sigarilyo, yan daw ang sanhi ng sunog na tumupok sa 19 na sasakyan sa parking na NAIA Terminal 3 noong nakaraang buwan. Sa investigasyon ng BFP, nakita ang napakaraming sigarilyo sa pagitan ng 2 SUV. Lumaki raw ang apoy dahil sa init ng panahon, lakas ng hangin at tuyong damo sa parking space, kaya nasunog ang fuel hose ng isang SUV. Itinuturing ito ng BFP na isang aksidente kaya wala nang inirekomendang kaso. Patuloy pang kinukunan ng pahayag ang Philippine Skylanders International Incorporated na nagpapatakbo ng parking space. Pero nauna na nilang sinabi na sasagutin nila ang danyos ng mga nasunugan ng sasakyan. Nauwi sa gulo ang palarong basketball sa Cagayan de Oro City. Yan at iba pa sa Spot Report ni Mark Salazar.
Sa tulakan at suntukan na uwi ang awarding ceremony ng basketball game sa Cagayan de Oro City. Nagsimula ang gulo nang magsuntukan ang dalawang manlalaro dahil sa paninikuraw ng isa sa kanila. Hanggang makisali na rin ang ibang players. Naawat lang ang gulo nang dumating na ang mga pulis. Nagkaareglo na sa barangay ang magkabilang panig. Pero banned na sa liga ng barangay ang kupunan na nagsimula ng gulo. Sa Bacolod City naman, huli kam ang lalaking yan na nasa ibabaw ng pader. Iniaabot niya sa kanyang kasama ang hawak niyang bakal. Ang mga lalaki sa video, mga magnanakaw pala na tumatangay ng mga gamit at materyales ng pinapatayong bahay sa lugar. Tiklo ang mga suspect matapos silang mahuli ng caretaker. Pero nakalaya rin kalaunan matapos magdesisyon ng may-ari na hindi na magsampa ng kaso. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dahil sa liit ng sahod, problema sa bansa ang di sapat na bilang ng nurses sa mga ospital na nakakaapekto raw sa kalidad ng kanilang serbisyo. Ang sagot ng Department of Health sa report ni Katrina Son. 19 na taon ng nurse sa isang ospital sa Maynila si Margarita. Mahirap daw dahil sa mahabang oras na duty at kakulangan ng tao. Minsan po kasi umaabot po kami sa 30 or 40, dalawa lang po kaming nurse, yung humahawak po lahat ng pasyente po namin. Tinitiis daw niya ito dahil ayaw niyang iwanan ang 7 taong gulang na anak. Kaya sana raw maitaas naman ang kanilang sahod. Para po mas mabigay po namin yung mga pangangailangan po ng pamilya o anak po namin. Si Maricel, 9 na taon ng nurse. Nag-aayos na ng dokumento para makapag-abroad. US po sana para mas maganda buhay. Kahit ano raw kasing gawin dito, mahihirapang pagkasyahin ang sahod. Ang ending, kaliwat ka ng load. Ang mga hinaing na ito ng nurses sa bansa, hindi na raw bago. Meron kaming panawagan na itaas ang sahod ng mga nurses sa pampubliko at pribadong sektor sa nakabubuhay na sahod. Sa kasalukuyan, ang mga nurses sa public sector, ang entry salary nila is salary grade 15, which is equivalent to 36,619. Pero hindi raw lahat ng nurses sa pampublikong sektor ang nakatatanggap nito. Yung lang DOH-accredited hospitals. Marami umanong nurses sa probinsya at sa LGUs na may mas mababang sahod. Marami rin ang contractual pa. Isa rin sa hirap dahil sa maliit na sahod ay nurses sa pribadong sektor. Talagang napakatindi ng understaffing kung kaya't nalalagay sa alanganin yung kalidad ng serbisyo. Ang mga hinaing ng nurses natin hindi raw isinasantabi ng Department of Health. Bukas sa cabinet meeting, isa raw sa pag-uusapan ng mga benepisyo na dapat natatanggap ng mga nurse sa bansa. Una, pabahay. Pangalawa, yung career or educational plans. So nag-allocate kami ng pera together para mag-improve nila yung kanilang professional life. And the third, pati other benefits like magkakaroon na tayo ng health insurance para sa kanila aside from PhilHealth. I-announce ito soon. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Iniimbestigahan ng LTFRB ang umunoy sobra-sobrang paniningil ng isang taxi driver sa Cebu City. Reklamo ng balikbayang pasahero nito, mahigit 350 pesos ang flag down rate ng taxi. Galing daw siya noon sa Cebu City Pier area at papuntang Mactan Cebu International Airport para lumipad pabalik ng Norway. Pagdating sa airport, siningil daw siya ng 600 pesos. 45 pesos lang ang itinakdang flag down rate sa mga taxi. Ipatatawag ng LTFRB ang taxi driver at operator. I-inspeksyonin din ang sasakyan. Natatanging ganda ng Rice Terraces tampok sa bagong video ni Miss Universe Philippines at Sparkle Beauty Queen Michelle D. Dance and lifestyle creator Nayana Guerrero nakipagsabayan ng galing sa American pop singer na si Meghan Trainor sa latest TikTok entry. K-pop girl group na IVE naghahanda na sa Show What I Have World Tour sa Europa. Current situation naman ni BTS visa military ibinahagi sa Army.
At Opa Jung Hae-in nasa France para sa premiere ng pelikulang Veteran 2 sa 77th Cannes Film Festival. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang patay habang 30 ang nasaktan sa tindi ng naranasang turbulence ng isang eroplanong may sakay na 5 Pilipino. Ayon sa Singapore Airlines galing London at bumabiyahe papuntang Singapore nang dumaan sa air pocket at makaranas ng turbulence ang kanilang eroplano. Nag-emergency landing ito sa isang paliparan sa Bangkok, Thailand. Sa mahigit 200 pasahero at 18 crew, 7 ang malala ang tama sa ulo. Kwento ng ilang pasahero, hindi naka-seatbelt ang ilang pasahero nang maranasan ang turbulence. Humingi ng tawad ang Singapore Airlines at nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya ng nasawing pasahero. Eroplano bumagsak sa dagat na sakop ng San Fernando, La Union. Sugatan ng pilot instructor at estudyante nito at nagpapagaling pa sa ospital. Iniimbestigahan pa ang dahilan ng pagbagsak na nangyari sa gitna ng test flight. Madilaw at mabahong tubig inirereklamo ng ilang Manila Water customers sa ilang bayan sa Rizal. Ayon sa Manila Water, hindi kinaya ng Cardona Water Treatment Plant ang pagdami ng algae o lumot sa Laguna Lake na dulot ng biglang pag-ulan kasunod ng mainit na panahon. Pasado naman daw sa parameters ang tubig gripo kahit madilaw at mabaho. Nag-iimbestiga na ang MWSS para matukoy kung dapat bigyan ng refund ang mga apektadong customer. Pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 na itala sa bansa. Ayon sa DOH, 877 na new COVID cases ang nai-record mula May 7 to 13, katumbas ng 125 cases kada araw. Pero di raw kailangan ng travel restrictions.